This is offered by Achievers Fuel and Service Center Corporation, the Pranic Healing Foundation of the Philippines, and Lakpoy Drug Incorporated. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Narito po tayo upang ipagdiwang ang banal na Eukaristiya, ang ikatatlong linggo sa karaniwang panahon na may temang pakikinig at pagtupad sa salita ng Diyos. Ginugunita rin natin ngayon ang pambansang linggo ng banal na kasulatan. Malugod na inihahatid ng Mission Communications Foundation Incorporated ng Society of the Divine Word, SVD, ang banal na misang ito para sa parokya ng Santo Niño, Kalumpit, Bulacan. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay ang ating kura paroko na si Reverendo Padre Vic A. Robles, at ang mga awit sa ating misa ay ang grupo ng Santo Niño Music Ministry. Bilang isang pamilyang nagtitipon sa Panginoon, magsitayo tayong lahat para sa panimula ng ating banal na misa. Oh
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo ay sumainawang lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Ngayon po ay tinatawag din natin na Bible Sunday. Ito po ang araw ng salita ng Diyos. Nawa ang salita ng Diyos ay tumimo sa atin sapagkat ito'y nagbibigay ng pag-asa sa atin. Sa mga pagkakataon, tayo ay pinanghinaan ng loob dahil sa ating mga kahinaan, dahil sa ating kakulangan. Taus-puso natin itong pagsisihan. Sabay-sabay, pinaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawari sa ating mga nagawang mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa lumay kapay maanan, sa lumay kapay
Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alis-sunod sa iyong kalooban, upang ang ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat na magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa at kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpusa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, pagkabalik nila buhat sa pagkakatapon sa Babilonya, ang mga Hudyo ay nahirapang magsimulang muli. Mabuti na lamang at may nakitang isang papel na kasulatan ng mga bahagi ng aklat ng kautusan at ang nilalamento'y naging mabisa sa pagmumulat sa mga tao ng kanilang pagkamakabayan at ng kanilang natatanging kaugnayan sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, kinuha ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae, at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Si Ezra ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Siya ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ng Panginoon ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ng mga Levita ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang mga dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban. Ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakilas sa Panginoon na inyong Diyos. Wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga, kaya't sinabi nila, huwag kayong umiyak. Wika pa nila, umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng mayroon. Sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ang magiging kalakasan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay.
Yaw ang kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Paggalang sa Poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan. O ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Sa ikalawang pagbasa, binabagabag na mga hidwaan at inggitan ang pamayanan ng Korinto. Pinaalalahanan sila ni Apostol Pablo na tungkulin nila ang paggalang at pagpapahalaga sa isa't isa, sapagkat mga bahagi silang lahat ng banal na katawan ni Kristo. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi isang bahagi lamang. Kung sabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan?
Kung panay mata lamang ang buong katawan, paano ito makaririnig? Kung panay tainga lamang ang buong katawan, paano ito makaaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi maituturing na katawan kung ito'y iisang bahagi lamang. Ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit iisang katawan lamang. Kaya't hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging wari mahihina, ang siya pang kailangang-kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pag-aalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siyang nating pinagaganda. Hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal upang hindi magkaroon ng inggitan. At sa halip, ang lahat ng magmamalasakitan. Kung nasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayong ang lahat ay iisang katawan ni Kristo at bawat isang bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa simbahan, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling sa mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga magsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika, o magpaliwanag nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, nahahati sa dalawang bahagi ang Ebanghelyo ngayon. Ang unay, nagbibigay diin sa mahalagang pangkasaysayang pagsasaliksik ng Ebanghelista. At ang ikalaway, naglalarawan naman kay Jesus sa kanyang mga gawain sa Nazaret, pagkatapos ng panunukso sa kanya ng demonyo sa disyerto. Magsitayo ang lahat. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia.
at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na Teopilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. At ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi dito. Buhat sa pasimula ay nangaral ng salita. Matapos na ako ay makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat sa pasimula, minabuti kong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Nang panahon iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinadakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret sa kanyang nilakhan gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at binigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Pinalubod niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat na nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahagi ito sa kasulatan samantalang nakikinig kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Alleluia, 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 Ngayon pong linggong ito ay third Sunday, pero ang huling linggo ng Enero ay diniklarang National Bible Sunday, ang halaga ng salita ng Diyos. At bakit mahalaga ang salita ng Diyos? Di na ako nalalayo. Katulad nung kalungkutan ko, nang malaman ko si Reverend Raymundo, na isang diakono, married deacon sa Amerika, na sumusubaybay sa ating TV Mass, ay pumanaw. Ayan. Naranasan siguro ninyo yung kirot ng mamatayan. At kapag namatay ang isang mahal sa buhay, merong nawawala sa buhay natin. At tayo'y naghahanap. At natatandaan ko, nung pong ang aking lolo ay mamatay, bigla sa aking harapan, November 29, habang kami kumakain, kinabukasan, nilibing namin, November 30, ayan, nung po siya ay ilibing. Pagkatapos po noon, merong kulang na hindi ako maipaliwanag. Ayan. Hanggang sa ako'y naghahanap. At nasumpungan ko doon sa kabinet ng aming bahay, ang Biblia. Ayan. Sino po sa inyo may Biblia sa bahay? Taas po ang kamay. Ayan, taas ang kamay. Ayan. At nakita ko, hindi ko alam na Biblia. Alam niyo, minsan tayo mga Katoliko, di natin binabasa ang Biblia.
nung mabasa ko Biblia, first year college na ako. At doon sa Biblia ay nakasulat, good news for modern man. Mabuting balita sa mga tao sa modernong panahon. Hindi ko alam na yung pala yung Biblia. At habang binabasa ko ang salita ng Diyos, merong parang pumupuno sa puso ko. Hanggang sa ito ay nag-anyaya sa akin na tumugon sa isang tawag. At ako po ay nagpare. Sa totoo lang, alam ko po ang kahinaan ko. Pero ang salita ng Diyos ang nagbigay lakas. Sabi ni San Agustin ay, simula nang tumimo sa akin ang iyong salita, inibig na kita. Ayan. So yan ang bunga ng salita ng Diyos. At ano ang ibubunga ng salita ng Diyos sa atin? Ito ang pinagmumulan ng ating pag-asa. At sino ang pag-asa? Walang iba kundi si Jesus. Amen. Ayan. Nagdaan po ang piyesta ng Santo Niño. Nakita natin, maraming tao dito. Nagdaan ang tinatawag nating piyesta ng Poong Nazareno na pambansa. Nakita natin na 8 milyong tao ang nais lumapit sa Poong Nazareno. Pero alam niyo, pag ako'y nagpupunta sa Quiapo at nakikita ko, yung mga tao doon, merong kulang sa paglapit nila sa Santo Niño o sa Poong Nazareno. At ano yung kulang? Yung sinasabi nung kanilang hinahawakan. At sa araw na ito, bigyan natin ng halaga ang salita ng Diyos sa ating buhay. Amen. Sa pagtanggap natin dito, ito ay kailangan nating ibahagi. Alam niyo yung unang pagbasa, ang bayan ng Israel ay ipinatapon. Ayan. Imagine nyo, sila ay pinatapon, at ngayon ay bumalik na sila sa kanilang pagkakatapon. Muli na lang tinayo ang templo. Kaya yung mga nakatayo doon, first time nilang narinig ang salita ng Diyos. Ito'y kaya nag-iiyakan. Sabi sa atin sa unang pagbasa, nag-iiyakan. So sa pag-iyak nila, muling nagkaroon ng buhay ang bansang Israel. Nagkaroon ng buhay dahil sa salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. Sabihin natin, ang salita ng Diyos ay buhay. Sabay-sabay. At maaring sa oras na ito, habang tayo nakikinig, binibigyan tayo ng buhay. At ang salita ng Diyos ay nagbigay pag-asa sa bayan ng Israel. Ayan. Sa pagbibigay ng pag-asa sa bayan ng Israel, narinig natin sa pangalawang pagbasa ang hamon sa atin ni San Pablo Apostol na sa salitang natanggap natin, ito'y dapat magduklod sa atin sa pagbubuklod. Sabay-sabay, pagbubuklod. At ito'y dapat magbunga sa atin ng pagtutulungan. Sabihin nga natin, pagtutulungan. Sabihin nga natin sa katabi nyo, kaibigan kita. Walang iwanan. At sabihin nyo sa katabi nyo, pautang naman. Biro lang yung huli. Doon na nagkakasira yung pamilya. Doon nagkakasira yung magkakaibigan. Kapag hindi naging tapat. At sino ang tapat sa atin? Walang iba kundi si Jesus. At yan ang pinahayag ni Jesus. At ang katapatan niya, ngayong araw na ito, ipinahayag na, natupad na ngayon. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay tunupad na niya, nagkatawang tao na. At paano nagkatawang tao si Jesus sa atin? Paano niya inabot? Binigyan niya ng pag-asa ang mga nalulumbay. Binigyan niya ng kapangyarihan yung mga taong nalulumbay. Ayan. Ang mga bulag ay nakakita, ang mga lumpo ay nakakalatag. Ito ay nagdudulot ng pag-asa sa atin. Sa linggong ito ng Bible Sunday, muli inaanyayahan ko po kayo
na muli tuklasin ang kalagahan ng salita ng Diyos sa inyong mga bahay, buklatin. At sana hindi lamang kapag dumaraan ang mga pagsubok, tanda natin ang ating altar ay binubuo ng 2 mesa. Una, ang salita ng Diyos. Ito ay nagbibigay buhay. Dito tayo kumakain. Ito ang ating lakas. Mamaya pupunta tayo sa pangalawang mesa, ang mesa ng Eucharistia, kung saan si Kristo mismo ay bumababa upang palakasin tayo sa mga pagsubok na ating buhay. Sa pagpapatuloy po ng salita ng Diyos, katulad ng pagbalik ng bayang Israel, ang ating bansa ay kailangan nating muling bigyan ng muling pagsariwa. At paano mananariwa ang ating bansa? Sa pamagitan ng salita ng Diyos na hindi nagbabago. Sa pamagitan ng salita ng Diyos ay muli natin italaga ang ating bansa. Sa linggong ito, ang mga kapulungan po ng mga obispo ay nagsasama-sama. Ipagdasal natin ang kanilang ginagawa na mabagbuklod at nawa magtulong-tulong tayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Isang araw, ako po ay nasiraan at naplat yung sasakyan sa Maynila. Naghanap po ako ng gagawa. At nakatuklas ako ng isang vulcanizing shop. Sinerbisan yung sasakyan. Tinanggal yung gulong at ang sabi nung nagbo-vulcanize, buti sir, sa ayat kayo lumapit. Marami ho ditong nanloloko. Ayan. So nakita kong mabuting tao yung nagbo-vulcanize. Habang kanyang inaayos ang gulong, may dala kong extra Bible sa sakyan. Yung makapal, yun po ay dating project ng Philippine Bible, nagbibigay sila ng murang Biblia. Ayan. At sabi ko sa kanya, may Biblia ka ba? Tumingin siya sa akin. Katoliko ka ba? Opo, Father. Nung bigay ko yung Bible, matapos na ikabit niya yung gulong, sabi ba naman sa akin na nag-vulcanize, Sir, mahal to. Sir, mahal to. Makapal eh. Tapos, sabi ko sa kanya, kung mahal yan, mas mahal ka ng Diyos. Kung mahal yan, mas mahal ka ng Diyos. At nang umaalis na ako, sinulyapan ko yung nag-vulcanize. Binuksan niya, excited na binabasa. Hindi niya malaman. Sigurado ako, yung salita ng Diyos ay magbibigay lakas sa kanya. Ngayong linggong ito ng Bible Sunday, sana po itong darating na linggo, ibahagi ninyo ang salita ng Diyos. Lalong-lalo na sa mga bata. Sabi ni Jesus, dalhin niyo sa akin ang mga bata sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Hindi niyo alam ang kapangyarihan ng salitang ito. Ito ay hindi nakaraan. Ito'y nangyayari ngayon ang kababalagan sa inyong buhay. Amen. Tatayo po tayo at dasalin nating lumalakas. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw ay nabuhay na maguli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bago po ang panalangin ng bayan, inyayahan ko po ang lahat ng mga batang nagsimba sa simbahan sa araw na ito. Hanggang gate 12 po, lumapit ang mga bata at kabataan at nais ko ipagdasal. Sinabi ni Jesus, ilapit niyo sa akin ang mga bata sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, sinabi ni Jesus, kaisa ng lahat ng tao na may mabuting kalooban, idulot natin sa Panginoong lahat ng ating pangangailangan, laman ng ating mga puso. Ang ating tutugon, Panginoon, salita mo'y aming lakas. Tayong lahat, Panginoon, salita mo'y aming lakas. Para sa simbahang Katolika, na siyang natatanging mag-anak ng Diyos sa lupa, naway patuloy siyang manatiling mabuting balita sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kanyang katapatan sa mga pangaral ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, salita mo'y aming lakas. Para sa Santo Papa, ating Obispo, at lahat ng iba pang mga pinunong espiritual, naway magbunga ng pangmatagalang tagumpay ang kanilang patuloy na pagsisikap sa pagtatatag ng isang kabiasnan ng buhay, pagmamahalan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, salita mo'y aming lakas. Para sa mga katulong sa pagtataguyod ng Biblia, naway magtagumpay nilang mapatnubayan ang lahat ng Katoliko upang pahalagahan ang salita ng Diyos at isabuhay ang mensahe nito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Panginoon, salita mo'y aming lakas. Para sa mga kasapi ng iba't ibang grupo at samahang Kristiyano, naway malampasan ng kanilang pag-ibig sa Biblia ang lahat ng pagkahati-hati at manumbalik nawa ang pagkakaisang idinalangin ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, salita mo'y aming lakas. Para sa lahat ng mga Kristiyanong mag-anak, naway kanilang malugod na pagtugon sa paanyaya ni Jesus na sila'y maging mga disipulo niya. Sila'y maging tagapaghatid ng mabuting balita sa kanilang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, salita mo'y aming lakas. Para sa ating lahat, naway ang katuruan ni Jesus ay mag-udyok sa ating mas palawigin pa ang pagtulong natin sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, salita mo'y aming lakas. Atin pong ipanalangin ang kaarawan ng ating kura paroko, Reverendo Father Vic A. Robles. Pasasalamat din para sa pamilya nina Julia de Guzman, Malu Agkawili, Ernesto Pascua, Claire Esguera, Maria Cristina Samano, Corinne Toreno, Nemesio Alvarez, Ruth Henteroy, Edward Enrica Archie, at pamilya Redoblado. Espesyal na panalangin para kina Grace Aquino at G.V. Tech, agarang pagaling para kina Dennis at Linda Redoblado, Estela at Gerardo Canlas, Jean at June Hara, John G. Del Castillo, Ed Dudas, Consuelo de Quito, Dennis Prager at Dr. Rose Iris T. Go. Panalangin din para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Dominador, Deborah Gaudencio at Ruth Cabatu, Juan Nilda Segundina Potenciana, Rina at Vicente Sr., Redoblado Cesar, Leticia Liberato, Ofelia, Rodi at Rosita Meneses, Alberta at Mateo Makasait, Rosario Laurel, Felipa Bertudazo, Danilo Ragos, Sami Esguera at Sister Erlinda Bueno. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, salita mo'y aming lakas. Tahimik po nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Mga kapatid, ngayon ay linggo ng salita ng Diyos. Mahalaga na dalhin natin ang salita ng Diyos. Pangako ng Diyos, tinutupad niya. Alam ko may magagawa ang Diyos. Ulitin natin. Tayong lahat. Tayong lahat. Tayong lahat. Alam kong may magagawa ng Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Mari ilagay ang kamay sa puso natin. Ama naming mapagmahal, tinataas ko po sa iyo ang lahat ng kasama sa Family TV Mass, lalong-lalo na po ang mga bata. Nawa pukawin mo sa mga magulang ang kanilang tungkulin para ang mga batang ito ay ilapit sa iyo. Sa araw na ito, pagalingin mo po ang mga may sakit na sumusubaybay sa aming misa. Gayun din po ang mga nawawalan ng pag-asa. Buklurin mo po ang bawat pamilya. Sa araw na ito, alam ko may magandang mangyayari sa buhay namin. Awitin natin. Alleluia! Tayong lahat. Alleluia, Alleluia. Siya Siya ay muling babalik sa atin. Alleluia, Ito'y nihiling namin kay Jesus, makapangyarihan, magpasawalang hanggan. Amen. Awit sa pag-aalay. Lapit yung mga bata.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha at tanggapin mong malugod ang mga handog na ngayon ang kabanalan na iyong dulot. Kami sumasamo sa iyong lumuluhod upang kaligtasan ay iyong pagkaloob sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ng inyong puso at diwa. Nasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya minabuti niyang siya ay may panganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibi ng kamatayan, kami inagaw ng mamatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang kupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila, awitin ng santo. Tayo po lahat. Awit. Santo, 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 Panginoon Diyos sa mga Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati ito, iniyabot yon sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din na matapos sakunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito bilang pag-alala sa akin.
Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi ang misteryo ng pananampalataya. Awit tayo lahat. Ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagmatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya naalay namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod ng pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Taintin natin pagdasal ang mga minamal na imao, lalong-lalo na ang mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawan paginapating kaming lahat ang makasalaw sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kapiling na natin si Jesus sa inyo ng tinapay at alak. Kaya tayo nakakadulog sa Diyos na Ama namin. Awitin natin, lakas loob, Ama namin. Maring lahat ng mga kamay sa pag-awit ng Ama namin at umawit ng malakas. Tayo po lahat. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo.
sumayadya sa lahat masama, pagaloob ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw pagpapahayag ng aming Panginoong Hesus Kristo. Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan niyo ko sa aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya o aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa iyo lahat. Naririto ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanang salbutan. Mapalad ang tao nagtitiwala sa Panginoon sa piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Maranasan ang awat habag ng Diyos sa pamagitan Amen. ng tagap ng banal na kabayo.
Magsitayo ang lahat. Pawakas na panalangin. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming nagawang pagsuway, magdulot nawa sa iyong pinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa mahal na Birheng Maria. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ang pagtangis, dinis sa lupa bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos siya ring pagpanaw mo sa amin, ay ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain at maalam at matamis na Birhen. Panalangin mo po kami, Santa Maria, Ina ng Diyos. Nang kami baging dapat makinabang ng mga pangako ni Jesucristo. Pari, idulog ating kailingan sa ating dakilang awa ng Diyos. Umanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Amen. Tari ng awa, ako'y nananalig sa iyo. Panalangin para sa pamilya. Ang pamilya ang siyang banal na tahanan ng buhay na ipinagkaloob ng Panginoon. Ito ang magbibigay lakas sa atin sa gitna ng mga pagsubok upang iadya tayo sa lahat ng mga di kanais-nais na bagay. Yumuko po tayong lahat bilang pakikiisa sa panalangin para sa pamilya na pangungunahan ng pamilya ni na Mr. and Mrs. Alfred Manuson. O Diyos, mapagmahal at mahabaging Ama, pagbuklod-buklorin po ninyo ang lahat ng mga pamilya ng inyong dalisay na pag-ibig, may pagkakaisa at pagtutulungan. Daluyan po ninyo ng inyong banal na Espiritu ang bawat miyembro ng aming pamilya, ng pangunawa, pagtitimpi at pagmamalasakit sa isa't isa. Ilayo po ninyo sila sa mga bagay na maaaring magdulot ng di pagkakaunawaan at kapighatian. Sa bawat pagkukulang nila, igawad po ninyo ang inyong kapatawaran at kapayapaan. Naway, ang tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit ng mga magulang ang siyang maging inspirasyon at pag-asa sa kanilang mga anak. Naway, ang mga anak ay patuloy na pahalagahan ang kanilang sarili upang sila ay makapagbigay halaga rin sa kanilang mga magulang, sa mga taong may katungkulan at sa kanilang kapwa. Ipagkaloob po ninyo ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagbibigay galang sa bawat pamilya upang ito ay magsilbing huwaran ng buhay Kristiyano. Ang lahat ng ito ay nihiling po namin sa ngalan ni Jesucristo, ang ating dakilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Magsipo muna tayo sa madali para sa nakaligtas. God is good. All the time. All the time. God is good. Maraming salamat po. Ang ating second collection ay sinusuporta po sa pagtuturo ng mga bata. Noong nakarang linggo, 450 ng mga bata po ang nag-first communion natin. Suporta rin po ito sa ating social communication. Awitin natin, magbigay tayo sa Panginoon. At siguro pwede na ibahagi. Awitin natin. Tayo pong lahat. Tayo nga. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lang. Tayo lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapigtian. Palapakan natin ang Panginoon. God is good at all the time. So, maraming salamat po at siguro meron tayong konting pagsasaluhan. Medyo tumatanda na ako. Hindi ko napansin na marami palang dadating. Pero magkakasya po yan. Amen. So, pwede bahagi. At magpapasalamat lang po ako sa unang-una sa buong Santo Niño PPC at Exicom sa patuloy ninyong paglilingkod sa parokyang ito Santo Niño at ako'y naging bahagi. Maraming salamat po sa ating Santo Niño PPC at Exicom. Sa lahat po ng mga baryo na nasasakupan sa SPPC ng Santa Cruz, Canyugan, SPPC ng San Luis Bungo, SPPC ng Santo Niño. Maraming salamat po sa inyo
At ganyan din po, papasalamat ako siyempre sa ating punong lalawigan, Governor Daniel Pinando, sa patuloy na pagpapaunlak sa aking paanyaya at sa kinatawan din po ni Vice Gov Alex Castro at kay Mayor Lem Faustino na patuloy na sumusuporta sa ating parokya. Sa mga konsehal ng ating bayan, maraming salamat. Sa bumubuo po ng Sangguniang Barangay, sa dalawang factory na naging bahagi natin, ang Suntec Feeds. Kahapon po, nagpadala sila ng 30 mga grocery bag at kanina binahagi ko na po sa bahay Ampuna Matatanda, yung ilan, sa Malolos pa lang. So, asahan po ninyo na sa mga susunod na araw ay patuloy yung ating pagtulong sa mga bahay ampunan. Sa lahat po ng server, greeters, mga sacristan at choir, sa Prex family. Gayon din po sa kinatawan ni Congressman Attorney Danny Domingo sa kanyang pagsuporta. At sa former Governor Obet Pagdacanan, bumati po, kahapon maaga pa lang bumati ang Governor, umuwi siya. So, maraming salamat po. Sa iba-ibang parishioner mula sa mga pinaglingkuran ko, unang-una po sa mga pinaglingkuran ko po, kung huli kong pinaglingkuran sa Saldiponso. Palakpakan natin ang mga taga Saldiponso nandito. Fiesta po bukas doon. So, may ilan. So, naglingkod rin po ako sa Lulumboy at sa mga taga Lulumboy. Maraming salamat po sa St. Andrew Kim. Maraming salamat. Palakpakan natin ang mga taga Lulumboy. Ayan. At gayon din po, naglingkod ako sa anong parokya? Sa Santo Niño, Parada, Santo Niño, at gayon din po St. John, Bagbagin, at sa mga taga Divine Mercy. Magsitayo, mga taga Divine Mercy po, maraming salamat. At palakpakan natin. At siyempre, naglingkod rin po ako bago napunta sa Divine Mercy naglingkod po ako St. Michael sa bayan ng Marilao. Naglingkod rin po akong assistant dito po sa Pulilan, Bulacan, sa San Isidro. So, iyan po ang mga pinaglingkuran ko. At naglingkod din ako nung diakono sa Fatima, Valenzuela. So, iyan ang mga pinaglingkod. Maraming salamat po. Papasalamat po kay Father Ben na patuloy na sumusuporta sa atin sa Family TV Mass. So, inulit ko po sa darating na linggo, 6 o'clock Sports Channel. At gayon din po sa mapapanood GMA International. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Palapakan natin, Panginoon, at thank you po sa inyong lahat. Pagkatapos po ng ating huling awit, siguro pwede tayo mag-picture taking by group. Tatapusin lang natin yung misa at yung pagkinat na po nila, gawin na natin yung ibang mga seremonya sa aking karawan. Ako po ay 67 na, at tumatanda na, ako'y bali 37, ilang taon na akong naglilingkod, pang 37 years ko na pong taon ng paglilingkod. Kausap ko kahapon yung colonel ng mga pulis. Sabi ko, nagmisa po kahapon sa detention center sa Malolos. Mga pulis, saka yung pong mga nakadetain. Nagmisa ako at tinanong ko si Colonel Chris, sabi ko, Colonel, ilang taon ang retirement ng mga pulis? Alam niyo, retirement ng pulis, 57. Imagine nyo, 57. Nung malaman niya edad ko, naku, sabi ko, mainam pala kayo, maaga pala kayo nagre-retired, kami pong pare ay hanggang 75. At bakit? Sapagkat ito ay ang aming pangako. Ang paglingkuran kayo. Kaya pagtisan ninyo sa aking katandaan na naglilingkod sa inyo, medyo second hand na yung aking tuhod, pero pinag-uubra ulit ang Diyos upang makarating ako sa inyong mga tahanan. Amen ba? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Tatayo na po tayo. At pagkatapos po, ipagdidistribute na yung pagkain dito sa loob. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahimik tayo. Sandali para sa pagbabasbas.
At pagpalain po tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Na ialay na ang banal na misa, humayo kayong dadalin ang salita ng Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. God is good. All the time. All the time. God is good. Palapakan natin ang Panginoon. Family TV Mass was offered by Achievers Fuel and Service Center Corporation, the Pranic Healing Foundation of the Philippines, and Lac Poe Drug Incorporated.